If mababang IQ mo, sigurado magwawala ka sa comment section sa pag-uusapan ngayon. If die hard ka ng basketball, ngayon pa lang magsusorry na ako sa reality na sasabihin ko. This is scientifically explained and statistically studied ang sasabihin ko. Plus, super high definition ang observation hockey powers ko. Hindi, joke lang. No hate ang content na to. This is educational, informative, and reminder only. Reminder ba? Kasi naman ang daming field ng sports sa ating mga Pilipino ang di nabibigyan ng pansin dahil mas nakatutok tayo sa iisang sports na di naman natural sa ating pangangatawan. At madami sa mga Pilipino na ngayon ang nakapansin nito. Tulad nitong isang post ni Renz Saavedra. Sabi niya rito, ginto sa weightlifting, ginto sa gymnastics. Ang ibig sabihin yan, sukuan na natin yung basketball be. Ama na, charot. Marami tayong sports sa Pilipinas, sana mas bigyan natin ng support. Ha 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 ha. Daming mahuhusay na atleta dito, suporta lang ang wala. Ang atin pong tugon, sana all. So syempre hindi rin mawawala yung mga opinion naman ng mga tao based sa post na to. So may mga comment din dito. Sabi dito, why don't the PH Sports Commission give more exposure sa mga sports that does not require height? Mga gold medalist ng Pinas ay nagko-compete sa sports na hindi naman labanan ng height, but rather skills. It makes sense. Ito pa, sabi pa ng isa, actually true. Sana mas bigyan pansin yung ibang sports. Kahit sa mga barangay may basketball at yun din yung focus ng barangay officials. Why not hindi puro basketball? Bigyan din natin ng importansya yung ibang sports. I know marami tayong magagaling dyan. Wala lang nakukuhang suporta sa gobyerno. Ito naman isa pa. Tama, local team nga ng basketball sa atin puro import from other country. And isa pang nakakalungkot na isipin ay ang dahil sa ganitong sistema, ang ibang atleta natin ay di na talaga napapansin. Tulad ng isang Olympic golf athlete natin na si Miss Dottie Ardina. Di man lang nabigyan ng kahit isang uniform bilang athlete na nagre-representa ng Pilipinas. She had to buy her own shirt and bought a mini flag of Philippines at pinagdikit sa damit niya. And using the double-sided tape just to make people recognize na nagre-representa siya ng Pilipinas. So, totoo nga kaya ang kumakalat na usapin tungkol sa ating mga tagapangasiwa ng sports sa ating bansa na ginto muna bago suporta. Kaya ba hindi na rin nakakapagtaka na mas dumadami ang mga atletang Pilipino na lumilipat sa ibang bansa ang nire-representa? Eto, palaisipan lang naman to ha. Why do you think sa Japan pa nag-training si Kaloy ng madaming taon kung may opportunity man lang talaga dito sa Pilipinas at kung may binibigay na importance din sa sports nila para mas mahasa sila? Now, the question is, bakit nga ba hindi bagay sa mga Pilipino ang palarong pangmatangkad? Of course, kung ibabase natin sa statistics, average height ng Pinoy as of now ay nasa 5'1". Kung may evolution man ng tao, ang Pinoy ang isa sa mga di masyadong nag-evolve pagdating sa height. May mga theory din na kaya bakit daw di tumatangkad ang karamihan sa Pinoy ay dahil malakas ang pull ng gravity dito sa country natin compared to other countries. But this is not true. Ang totoo niyan ay malaki ang factor ng genetics. Nasa lahi na talaga natin. But for many years of studies, madaming lahi ang kahit naman maliliit ang lahi nila ay nag-evolve at mas tumaas yung average height na nila. So, this proves that the genetic alone is not the factor why people are short or tall. Environmental factors can influence height. Ang nutrition during early childhood ay isang critical na stage na magdidikta ng magiging height niyan pag adult. So, ang may mga bababang nutrition expected na di gaanong tatangkad. Malaki din ang role ng malusog na katawan ng bata sa height nito paglaki. Dahil based sa pag-aaral, ang bata na laging exposed sa madaming sakit ay di rin gaanong tumatangkad. Kapag lagi din daw stress ng bata ay di rin tumatangkad. Ang emotional distress kasi ay nag-e-elevate ng stress hormones na siyang pumipigil sa pag-produce ng growth hormones. At ito pa, kahit ako di ko ine-expect, pati ito pala factor din kung bakit maliliit ang Pinoy. Dahil sa air pollution. Based sa studies, ang mga bata at nasa adolescent stage na laging exposed sa air pollution ay nakakaapekto din. Kaya di gaanong tumatangkad kapag nasa adulthood na sila. So kung sa statistics ay 5'1" ang average height nating Pinoy, ang tanong, gaano ba kadami ang malnutrisyon, stressful at polluted ang environment ng kabataan sa Pinas?
And this has been a concern for many generations. Kasi if genetics lang babasihan natin, bakit yung ibang Asians na dati ay kasing liit lang din natin noon ay mas tumaas ng average height na nila sa population nila? O di ba? Since gano'n naman pala talaga ang sitwasyon ng Pinoy at kung gusto talaga nating mas dumami ang tumangkad na maging qualified din sa basketball, bakit hindi muna mas palakihin ang budget sa mga barangay para sa proper nutrition ng mga bata kaysa sa paliga bilang paghahanda sa susunod na generation na mas qualified na sa basketball? Kung di naman ito kaya, ay bakit hindi pa rin gaanong nabibigyang pansin ng ibang sports na bagay sa height natin at di lang puro basketball ang napopromote na sports sa Pinas? Eto ha, tanong lang naman to ha. Pero kaya ba promote sa Pinas ang basketballan? Kasi mas maganda at madali itong pustahan. Isa lang naman tong palaisipan. About sa topic na yan, ibang usapin naman yan. Well, just a friendly reminder. Bye-bye.